Mga kababayan, sa totoo lamang po medyo eka nga kahit matagal pa, kahit medyo malayo pa, oo, ang alin? Ang hinihintay po nating matapos itong impeachment trial diyan sa Senado laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, kahit ganun po man, medyo tila nakakakita na po ng liwanag ang prosecution. Tama po. Oo. At unti-unti na kasing nasisiwalat, nabubuklat, nauungkat na ang bawat pangyayari. Oh, ang daming paliwanag Well, gaya ng sabi ko, nauungkat, nabubuklat na po ang mga nangyari patungkol po dito sa yung tinatawag nilang misuse of confidential funds ng Vice Presidente. Hirap na po. Oo, hirap na po ang depensa dito. Lalong ginaganahan naman itong team ng prosecution. Nakikita po natin yan, mga kababayan. Ano ho? Ang totoo niyan ay marami pong nagsasabi ngayon na kahit dito lang daw sa Article 1, which is yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption and the betrayal of public trust, ay pwede na daw pong makonvict itong si Sara Duterte. But take note mga kababayan, 4 na article po yan. Kaya po, nako, siguradong wala pong lusot si Inday dito. Pero nananatili po yung katanungan Oo, paano daw po ba mako-convict itong si Sara kung hindi naman makuha ang threshold votes na 16? Oo, kasi ang boto po na dapat po dyan sa Senado ay 16. Oo, yun nga ang tanong, kaya bang mabuo o kaya bang abutin yung 16 na threshold? Kahapon kasi mga kababayan, sa PCO press briefing, doon po sa Malacanang tinanong ang palasyo through Yusek Claire Castro kung may sapat na bang ebidensya para ma-convict daw itong si Sara Duterte. At ang sagot ng butihing Yusek na si Claire ay napakaganda po, napakaganda ang sagot niya. Ang sagot niya ay in a way, yes. Oo. Yeah. So, ibig sabihin, naniniwala sila na sufisyente na po yung ebidensya para i-convict or ma-convict itong si Sara Duterte. Naku po. Sa totoo lang po mga kababayan, very unusual ito Oo, very unusual po na ang Malacanang ay magsalita o magbigay po ng ganito mga klase ng pahayag. Kaya marami po ang napapaisip. Ito kaya ay nangangahulugan na na mayroon na pong magic 16. Meron na daw ba kayang magic number na 16 para i-convict itong si Sara Duterte? Nako. Alam niyo kung napanood lang ni Sara itong press briefing at narinig niya yung sinabi ni Yusek Claire, abay, sigurado, mapapaisip ito na malalim. Oo, at sigurado ngayon pa lamang hindi na po maganda tulog ang Vice Presidente. Kasi hamakin nga ninyo mga kababayan, Malacanang na mismo ang nagsabi na sufisyente ang ebidensya para mahatulan ng guilty o kaya makonvict itong si Sara Duterte. Medyo malalim ang ibig sabihin nito mga kababayan. Oo, at parang sinabi na rin ng Malacanang na kampante sila. Oo, na wala na pong lusot si Sara. Grabe. Matindi Tanggal sa pagka-vice presidente, hindi na rin makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Nako, tad-tad pa ng kaso. At pwede pa pong makulong pag magkataon. Ano po? Masakit po ito para sa mga DDS at siguradong mag-iiyakan na naman ang mga ito. Grabe naman kasi talaga. Oo. Grabe naman kasi talaga. Lumalabas po kasi na si Sara at saka itong si Colonel La Chica, sila lang dalawa po ang humawak at mag-control ng pondo. At yan po ay sinabi mismo ni Yusek Claire Castro. Marami po sa mga acknowledgement receipt na parang invento. Oo, ganun din nga. Si Robin Padilla nga, ganun din ang obserbasyon niya Mga gawa-gawa at mga pangalan nga doon nakakatawa.
Kaya yan tuloy, hindi napigilan talaga ni Attorney Divina Gracia. Tama ba? Divina Gracia, si May, ganun ba? Oo, yan, tinawag niya tuloy na scam ang pagkawaldas ng confidential funds ng OVP, ano? At ayon pa mga kababayan, dito po kay Ordonio, ano, Ordonio ba? Ortonio. Ortonio yata. Oo, lahat daw ay alam at utos daw ng Vice Presidente. Grabe. Kaya sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit ayaw niyang sumipot sa impeachment trial eh. Dahil baka mabinggo siya nitong mga magagaling na lawyer ng prosecution panel eh. Di ba? Sa bagay, sumipot naman siya o kaya hindi, tuloy pa rin ang impeachment trial para dito kay Sara Duterte. At balita, tuloy din yata ang kaso niyang grave threats. Oo. So, ayan po. Patong-patong na po problema ni Sara Duterte. Kaya masasabi natin dito, good luck na lamang po sa kanya.